Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Jaconessa Tina Carpio ng CRC Makati. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Book of Deuteronomy chapter 4 verses 9 to 14. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin, sa panibagong pagkakataon na maranasan ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa kabila ng mga sakuna na naranasan namin sa aming paligid, patuloy naming napapatunayan ang kapangyarihan at pag-ibig mo sa amin. Sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, dalangin namin ang iyong pagpatnubay at maging ang karunungan na nagmumula sa iyo upang maintindihan namin at maisabuhay ang mga aral na ito. Itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, sa aming kalagitnaan. Pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan ka sa lahat-lahat ng iyong ginagawa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Deuteronomy 4 verses 9 to 14. Ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa iyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. At ngayon nagtipon sa paanan ng bundok. Ito'y naglalagablab ng abot sa langit. Pagkatapos, nabalot ito ng ulap at kadiliman. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh. Narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi nyo siya nakita. Ipinahayag niya ang mga tuntunin at kasundo ang ginawa niya sa inyo. Ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas ng bato. Noon, iniutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin na inyong susundin sa lupaing sasakupin ninyo. Sa talatang ating binasa, makikita natin na isa ito sa mga pamamaraan ni Moses upang turuan ang mga Israelita na alalahanin ang kanilang covenant sa Panginoon. Kung paano binigay ng Diyos ang kanyang 10 utos sa isang paraan na kahit na sino ay hindi kayang maipaliwanag. Nais ng Diyos na magkaroon ng banal na takot sa Kanya ang mga Israelita. Sa pamamagitan nito, matututong sumunod ang mga ito sa mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses habang sila ay nabubuhay. Ang mga kautusan na ito ay hindi lamang mananatili sa kanila bilang head knowledge, kundi maipapasa din nila sa kanilang mga anak-anakan at susundin hanggang sa kasalukuyang panahon. Maihahalong tulad din natin ito sa binigay sa ating Great Commission, ang ipalaganap ang kanyang mga salita hanggang sa dulo ng mundo. Mula noong tayo ay hindi pa nakakilala kay Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hanggang sa nakaranas tayo ng mga kamangha-manghang bagay na siya lang ang may alam. Huwag po nating kalimutan ang ating covenant sa ating Diyos habang tayo ay nabubuhay. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya at sumunod sa lahat ng mga nasa Biblia. Huwag po tayo magsawa na bigkasin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos upang marami din ang makakilala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito, sa iyong pagpapaalala na lagi naming aalalahanin at huwag kakalimutan ang aming commitment sa iyo. Tulungan mo po kami laging isabuhay ang mga utos mo at ipamahagi ang iyong pag-ibig sa iba nang sa ganon, mas marami pa ang makakilala sa iyo. Minamahal ka po namin, Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa Tinapay mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po.